Life After Prison. By Silencio, Kabanata 66. Nakikita ko. Bahagyang nagulat si Lucy dahil hindi niya inaasahan na umiiral pala ang mga ganitong pakulo. Sa hitsura nito, malamang na walang ganoong kadaling daan ang Stones patungo sa pagiging isang third-tier na pamilya. Ang kanilang tagumpay ay malamang na may malaking utang sa mga trick na tulad nito. Bilang halimbawa, si Jada ang nag-isip ng pakana para harapin si Severin. Hindi nagtagal, nasa lugar na ang lahat. Pagkaalis ng mayamang babae, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Severin at ang kanyang pamilya. Kaya naman, nagpatuloy sila at in-enjoy ang lahat ng pagkain na in-order nila. Pwede pong makuha ang bill. Kumaway si Severin sa waitress nang halos matapos na sila sa pagkain. Sa sandaling iyon, ngumiti ang waitress, lumapit, at iniabot ang bill kay Severin. Tiningnan niya ito ng isang beses at kumunot ang noo. Tiyak na may pagkakamali sa pagkakasunod-sunod na ito. Nakangiti lang ang waiter. Paumanhin, "Sir, ngunit ito ang tamang kabuuan." Inutusan na siya ng kanyang manager na ibigay sa kanila ang bill na iyon, kaya nagagawa lang niya ang sinabi sa kanya. Ngumiti si Severin sa pang-aalipusta at inihagis ang bill sa mesa. "Kung gayon, kumain lang kami at aalis ngayon. Hindi ako nagbabayad para dito." "Severin, di ba sabi mo may pera ka?" Natigilan si Judith sa sinabi nito. Napakunot ang noo niya at hindi alam kung bakit ganoon ang sasabihin ni Severin. Mukhang hindi natuwa si Diane at sinabi sa kanya. "Hindi mo na sana kami dinala para kumain dito kung wala kang ganoong kalaking pera. Maaari kaming palaging lumipat sa ibang restaurant na pasok sa aming budget." Sa tingin ko, hindi iyon dapat ikahiya. Lalo siyang nagalit nang maisip niya ang plano nito. Pero ang kumain at umalis pagkatapos kumain. Iyan ay isang bagay na hindi ko pa nagagawa noon, at ipapahiya mo ang lahat kapag ginawa mo ang isang bagay na ganoon. "Hindi ko babayaran ito, honey. Tingnan mo na lang ang presyo. Ito ay isang maliwanag na panloloko." Paliwanag ni Severin. Kinuha ni Diane ang bill sa kanyang utos, at lumubog kaagad ang kanyang ekspresyon. "Kung tama ang pagkakaalala ko, ang mga ulam na in-order natin ay dapat umabot ng kaunti sa 16,000. Bakit nakasaad sa bill na ito ay 160,000? Nagdagdag lang ba sila ng mga zero sa bawat item na in-order natin?" 160,000. Sa wakas ay napagtanto ni Judith na mali niyang sinisi ang kanyang anak nang marinig niya ang numerong iyon. Kinuha niya ang kwento, binilang ito ng mabuti, at muntik nang atakihin sa puso. "Malamang nagkamali ka, binibini. Paano ito magiging 160,000? Tingnan mo. Ito ay dapat na isang pagkakamali sa bahagi ng iyong restaurant." Ngumiti si Judith at iniabot ang listahan sa waiter. Hindi man lang nag-abalang tumingin ang waitress at sumigaw sa isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. "Sir, sinusubukan ng mga bisita sa mesang ito na umalis nang hindi nagbabayad." Ngumiti lang si Severin kay Judith at sinabing, "Mangyaring umupo po kayo, nanay. Walang kwentang magpaliwanag sa kanila. Hindi mo pa ba napapansin? Ang restaurant na ito ay maliwanag na pinapatakbo ng mga manloloko." Life After Prison, Kabanata 67. Mga manloloko. Gaano ka maglakas loob na tawagin kaming manloloko dahil lang hindi mo kayang bayaran ang mga pagkain mo? Ngumisi ang manager. "Hindi ito isang panloloko kapag ipinakita namin ang presyo ng malinaw sa aming menu." "O talaga? Pwede mo bang dalhin ang menu na tiningnan namin kanina?" Tanong ni Severin na may kasamang malamig na ngiti. "Tama. Hindi iyon ang presyong nakadisplay sa menu na tiningnan natin kanina." Agad na sabi ni Judith. "Pumunta ka at kunin ang menu," sabi ng manager sa waiter. Ang mga taong ito ay hindi talaga tatanggapin ang katotohanan hanggat hindi nila ito nakikita sa kanilang sarili. Mabilis na dinala ng waiter ang menu, at iba ang mga presyo sa dati. Halos 10 ulit ang pagtaas ng presyo ng bawat ulam at inumin. "Hindi ka pareho ng menu na binigay sa amin kanina. Ito ay bago. Medyo luma ang menu na tiningnan namin kani-kanina lang." Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Diane habang nakatingin sa menu. Malinaw kasing ginawa ng araw na nagmamadali ang menu na ibinigay sa kanila ng manager. Ganun pa man,
Ang sabi lang ng manager na may malalamig na ngiti. Ito ay ang pareho ng kanina. Ang nakikita mo ngayon ay ang menu para sa aming restaurant. Hindi kami makakatulong kung hindi mo ito kayang bayaran. Ang kabuuang halaga ng iyong pagkain ngayong gabi ay 160,000, kaya mangyaring magbayad. Kalokohan. Hindi ko kailangan mangaliw ng mga manloloko na gusto lang ako kuhanin ng pera ko. Aalis na kami. Malamig na sabi ni Severin. Mayroon tayong isang grupo ng mga customer na sinusubukang umalis ng hindi nagbabayad para sa kanilang pagkain. Sabihin mo sa mga gangster sa likod ng restaurant na pumasok dito. Malamig na ngumiti ang manager at sinigawan ang isa pang lalaking waiter. Ito ay nagiging kawili-wili. Alam na agad ni Severin na kusa silang pinuntirya. Gayunpaman, interesado siyang malaman kung sino ang may-ari ng restaurant na iyon, at sa paanong paraan niya ito nasaktan. Hindi nagtagal, pumasok ang mahigit 100 gangster mula sa likod ng restaurant. Sila ay isang grupo ng mga gangster na nasa ilalim ng pangangalaga ng establishmento. Ang iba ay may pulang buhok habang ang iba ay may berdeng buhok, at may mga tato din sa kanilang mga balikat. Masasabi ng isa sa isang sulyap na sila ay hindi kanais-nais na mga karakter. Kailangan mong magbayad sa mga kinain nyo, mayroon kang lakas ng loob na pumasok dito at kumain kapag alam mong hindi ka makakapagbayad. Ngumisi ang isang lalaking may gintong ngipin. Maging mabuti kang bata at magbayad, kung hindi, kailangan lang naming putulin ang iyong mga kamay kung wala kang pera. Sabi ng isa pang lalaki na may hawak na steel pipe. Puff, ganun ba? Tumayo si Severin sa harap ng kanyang pamilya at masuyong tumingin sa mga tulisan. Iniunat pa niya ang kanyang kamay at gumawa ng paggalaw sa ibang mga lalaki. Lumapit ka sa akin kung mayroon ka ng kailangan. Hulaan mo matututo ka lang ng leksyon pagkatapos mong matalo. Ang pinuno nila, ang lalaking may gintong ngipin, ay nagngangalit at naunang sumugod. May hawak siyang kitchen knife at dumiretso siya sa jugular ni Severin. Maliwanag, wala siyang intensyon na magpakita ng anumang awa kay Severin. Niyakap ni Diane si Celine at balisang tumayo ilang metro sa likod ni Severin. Dahil nakita niya ang mga kakayahan ni Severin noon, nagkaroon siya ng kaunting tiwala sa kanya at naniwala siya na kaya niyang talunin ang mga mahihinang mga gangster na iyon. Totoo nga, naiwasan ni Severin ang mga pag-atake ng kanyang mga kalaban ng medyo madali at naghatid pa ng ilang suntok habang siya ay naruroon. Sa bawat mabilis na galaw ng kanyang suntok ay isang bagzo ng hangin. Isang suntok ang pinalo niya sa bawat isa sa mga gangster na sumugod sa kanya, at higit sa 100 ng mga thug ang nauwi sa pagbagsak sa lupa. Life After Prison, Kabanata 68. Hay! Hindi. Hindi ito dapat mangyari. Pinunasan ng manager ang malamig na pawis sa isang iglap. Ipinaliwanag ni Jada na si Severin ay medyo magaling sa pakikipaglaban, at kung ang mga kawatan ng kanilang restaurant ay hindi nakayanan ang gawain, maaari niyang tawagan ang 1 para tulungan sila. Kung tutuusin, ang 1 ay ang pinakamalakas sa kanilang lahat, at ang restaurant nila ay palaging nagkakasundo sa kanya. Ang kanyang mga nasasakupan ay pawang mga napakahusay na manlalaban, at nagawa rin niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Sa katunayan, siya ay napakahusay na kaya niyang harapin ang ilang dosenang mga ordinaryong gangster nang hindi kailanman magiging dehado sa panahon ng labanan. Bagamat binigyang diin ni Jada ang manager sa lakas ni Severin, hindi niya akalain na magagawa ni Severin na pabagsakin ang kanilang mga kawatan at pakiramdam niya ay gumagawa si Jada ng bundok mula sa isang molehill. Kaya't isang malaking sorpresa ang makita na ang lahat ng kanilang mga tulisan ay nahulog sa lupa sa isang banten. Napahiyaw silang lahat at hindi na makatayo, na tila nagpapahiwatig na sila ay malubhang nasugatan. Pwede na ba kaming umalis? Ngumisi si Severin. Dahil ang mga tao sa restaurant ay walang ginawang pagsisikap sa pag-target sa kanya, napagpasyahan niyang hindi siya magbabayad para sa pagkain anuman ang nangyari. Hihihi, ano sa tingin mo? Tumawa ang manager, naglabas ng cellphone, at tumawag. Sa loob ng 1 minuto pagkatapos niyang ibaba ang tawag, humigit kumulang 70 o 80 tao ang nagpakita sa kalye sa labas, na bawat isa ay may machete sa kamay. Sa isang sulyap, sila ay mukhang mas kahanga-hanga kaysa sa 12 ng mga tao na dumating kanina,
at may kakaibang mamamatay tao na aura tungkol sa kanila. Ang lalaking may isang mata na nangunguna sa kanila ang pinakakahanga-hanga sa kanyang matipunong figure at matambok na kalamnan. Thirst, thirst, thirst. Mabilis kayong dumating, ha? Napatingin si Severin sa mga taong nasa harapan niya at malamig na sinabi. Oo, Steve. Nasaan ang mga taong gustong umalis nang hindi nagbabayad? Masungit na tanong ni Juan ay habang papasok. Nandito na sila. Agad na sabi ng manager ni Steve. Nakita ni Dayan ang napakaraming tao at may nakita siyang insignia sa baywang ng One Eye. Namutla agad ang ekspresyon niya at humakbang siya para bumulong kay Severin. Hindi ito maganda, Severin. May chismis na ang One Eye ay napakahusay sa pakikipaglaban na kaya niyang harapin ang 12-dosenang tao ng mag-isa ng sabay-sabay. Higit sa lahat, siya ay isang bihasang mandirigma mula sa Cedar Gang. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay malamang na nasa parehong antas ng Blade, ang lalaki mula sa Draco Hall na nakilala mo sa kasal kanina. Nakangiting tumango lang si Severin nang marinig iyon. Lumingon siya sa One Eye at sinabing, inaasahan mo bang magbabayad kami kapag sinusubukan nilang singilin kami ng 10 beses sa orihinal na presyo? Hindi kami fast hovers na magagawa mo lang ang gusto mo. Haha, lampas sa kontrol ko yan. Tumawa ang One Eye. Napakabuti ko sa may-ari dito, kaya hindi kita papayagang umalis maliban kung sinabihan akong gawin ito. Noon, nasabi na ni Steve na labis na nag-aalala sina Judith, Dayan, at ang iba pa. Noon niya nalaman na oras na para magpatuloy sa susunod na yugto ng plano. Agad siyang tumayo at saka sinabing may kalahating ngiti. Miss Dayan, sa totoo lang, kakilala ka ng amo namin. Nais ka ng aming boss na makausap, at sinabi niya na ang pagkain ngayon ay hindi na kailangang bayaran kung handa kang umakyat sa itaas at makipag-usap sa kanya sa loob ng 10 minuto. Paano ang tunog na iyon? Hindi na kailangang bayaran. Kumunat ang noo ni Dayan. Kahit na hindi sinubukan ng restaurant na lokohin sila, kailangan pa rin nilang magbayad ng 16,000 para sa pagkain. Iyon ay hindi maliit na halaga, kaya bakit ang may-ari ay biglang napagdesisyonan na hindi na kailangang bayaran ang kanilang pagkain basta't makipag-usap lang siya? Hindi. Hindi ka makakaakyat dyan, honey. Agad na sabi ni Severin. Halata naman na may masamang balak silang gagawin sa iyo, at hindi naman sa hindi natin kayang bayaran ang ating bayarin. Ipaglalaban ko lang ito, at walang makakapigil sa akin. Medyo nag-alala din si Judith at kinumbinsi si Dayan. Tama si Severin, alam mo. Kung kaibigan mo siya at alam niyang nandito ka, bakit kailangan niyang ipilit na umakyat ka at makipagkita sa kanya sa halip na siya ang bumaba para salubungin ka? Sa sandaling iyon, idinagdag ni Steve. Maaari niyong pag-usapan sa inyong sarili, Miss Dayan. Gusto lang makipag-usap sa iyo ang boss namin, at hindi mo na kailangang mag-alala. Naghanda na siya ng ilang alak at pagkain, kaya ang kailangan mo lang gawin ay umakyat doon, makipag-usap sa kanya, at maaaring uminom ng 1 o 2 baso ng alak. Kung hindi, natatakot ako na walang sino man sa inyo ang makakaalis dito sa 1 piraso. Ganoon ba? Ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Si Severin ay humakbang pasulong, naikuyom ang kanyang kamao, at pinandilatan ang mga lalaking nasa harapan niya. Life After Prison, Kabanata 69. Sigurado ka ba? Nang makitang napakayabang ni Severin sa kanyang harapan, inihampas ni One Eye ang palad sa kalapit na mesa, na agad namang nabasag at nawasak sa isang mabilis na galaw. Si Judith at Maurice ay hindi pa nakakita ng isang taong napakalakas noon, at agad na umagos ang dugo sa kanilang mga mukha. Alam ni Dayan na ang One Eye ay hindi ordinaryong individual, ngunit gayunpaman ay nagulat din siya. Alam din niyang malamang na hindi galing sa simpleng background ang may-ari ng naturang restaurant, kaya agad siyang humakbang at pinigilan si Severin dahil sa takot na baka masaktan muli ni Severin ang isa pang makapangyarihang tao. Sasamahan kita. Gusto kong malaman kung sino itong kaibigan mo. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Dayan. Ang manager ay hindi maaaring maging mas masaya na marinig iyon. Matalinong pagpili, Miss Dayan. Sumama ka sa akin. Honey. Hindi. Hindi ka pwedeng sumama. Nag-alala si Severin at agad na sinubukan siyang akitin. Sinisigurado kong kaya kong harapin ang mga taong ito.
Gayunpaman, tumalikod si Dayan, ibinigay si Celine kay Severin, at sinabing, "Di ba sabi mo palagi kang makikinig sa akin? Aakyat ako para tingnan kung sino itong kaibigan. Kung kaya niyang lutisin ang isyong ito, mas mabuti na iyon kaysa sa gulo mo rito." Hindi nakaimik si Severin. Wala naman siyang masasabing pabulaanan dito dahil nangako nga siyang makikinig kay Dayan. Saglit niyang inisip ang sitwasyon at sinabing, "Sige." Sabi niya aabot lang ng 10 minuto diba? Maaari kang pumunta. Ngunit kung hindi kita makita pabalik dito pagkatapos ng 10 minuto, susugod ako doon at sasanduan kita. Hindi na nagsalita pa si Dayan sa kanya at tumango lang siya bilang pagsang-ayon. Lumingon siya sa manager at sinabing, "Tara na." Pagkatapos ay dinala ng manager si Dayan sa pinakaloob na silid sa ikalawang palapag. "Hinihintay ka na ng boss namin dito, kaya iiwan ko muna kayong dalawa." Tumalikod ang manager at umalis. Sa totoo lang, medyo natakot si Dayan, ngunit naisip niya na marahil ay maaari niyang tanggapin ang kahilingan na makipag-usap sa may-ari at makisalo sa kanya ng kaunting alak. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa nito ay ang tanging nais niya kapalit ng pagpapalam sa kanila at hindi na kailangan bayaran ang kanilang mga bayarin. Pakiramdam niya ay walang masama kung subukan ito, dahil kahit papaano, ito ay isang mas mahusay na pagpipilian kaysa hayaan si Severin na bugbugin ng kalahati hanggang mamatay. Sa sandaling iyon, medyo nakaramdam ng kaba si Patrick habang hinihintay ang katok sa pinto. Kung tutuusin, ang pag-iisip lang ng figure at hitsura ni Dayan ay sapat na para makapaglaway ang isa. Nasa sariling kalooban na siya upang maranasan ang purong kaligayahan kung talagang makakasama niya ito sa lalong madaling panahon. Bukod dito, si Easton at ang tatlo pa ay lihim na nanonood at kinukunan ng video mula sa lihim na silid, at iniisip niya kung ang paggawa ng gawa sa ilalim ng gayong mga kalagayan ay magiging mas kapana-panabik. Matapos marinig ang katok, napabuntong hininga si Patrick at sinubukang manatiling kalmado habang naglalakad para buksan ang pinto. "Miss Dayan, pumasok ka na." Pagkatitig pa lang ni Patrick kay Dayan, hindi niya napigil ang ngumiti dito at palihim na lumunok ng laway. Life After Prison, Kabanata 70. Ang mahinang halimuyak mula sa katawan ni Dayan ay nag-iwan sa kanya ng kaunting pagkalasing, at nang makapasok si Dayan, marahang isinara ni Patrick ang pinto sa likod niya at nakangiting sinabi, "Halika at maupo ka, Miss Dayan. Uminom muna tayo at magkwentuhan." Ganun lang kasimple. Tumingin sa kanya si Dayan at nakakunot ang noo habang nagkukwento. "Wala akong natatandaang may kaibigan akong katulad mo." Nakangiting tugon ni Patrick. "Haha, nakalimutan mo siguro. Dumalo rin ako sa kasal ni Easton ngayon, pero medyo huli ka nang makitang sinipa ako ni Severin." Bumilis ang tibok ng puso ni Dayan nang marinig iyon. Nandito ba siya para mag-higanti dahil sinapak siya ni Severin kanina? Ngumiti siya ng awkward at humingi ng tawad. "Hihihi, pasensya na." Siya ay pabigla-bigla at mainitan ang ulo, at mayroon siyang isang bagay para sa paggamit ng pisikal na puwersa upang malutas ang mga problema. "Sana hindi ka magtampo." Pumunta si Patrick sa mesa, umupo sa isa sa mga upuan, at tinapik ang upuan sa tabi niya. "Halika dito at maupo ka. Pag-usapan natin ang ilang bagay, ayos lang ba? Kung ano man ang nangyari kaninang umaga ay nakaraan na. College classmates kami ni Severin tapos magkaklase din kami ni Lucy. Kung hindi kami magkakilala, hindi ako imbitado sa kasal niya, at hindi ko rin makikita si Severin." Lumapit si Dayan, umupo sa tabi niya, at sinabing, "Paumanhin, ano pangalan mo? Maaari ko bang malaman kung sino ka?" Binuhusan ni Patrick ng isang basong red wine si Dayan. "Pangalan ko. Ako si Patrick Rhys. Halika dito at kumain ka." Nakangiting awkward si Dayan at sinabing, "Paumanhin, pero busog na ako, at hindi na ako makakain." Sabi ng manager mo, hahayaan mo ang pamilya ko pagkatapos makipag-usap at ilang baso ng alak sa akin. Ngumiti ng masama si Patrick. "Paano kung uminom tayo?" Pakiramdam ni Dayan ay wala siya sa posisyon na tumanggi, kaya't naitaas na lamang niya ang kanyang baso at uminom ng alak kasama niya. Tuwang-tuwa si Patrick nang makita kung gaano siya kamasunurin. Dahil nakainom na siya ng alak noong siya ay nasa baba kanina, baka malasing siya nito kapag inalok pa siya nito ng ilang inumin.
Kapag nangyari iyon, magiging mas madali ang plano na ipagpatuloy sa kanya, at malamang nawala na siyang lakas para lumaban. Sa dinami-dami ng mga iniisip na tumatakbo sa kanyang isipan, sinulyapan niya ang nakalantad na hita ni Dayan sa ilalim ng kanyang damit at naramdaman niya ang mas matinding init sa kanyang puso. Sige. Awkward na ngumiti si Dayan at uminom ng alak niya. Nang maubos na nila ang alak sa kani-kanilang baso ay agad itong nilagyan muli ni Patrick para sa kanilang dalawa. Dahil busog ka na para kumain, magsimula tayo sa ilang inumin. Napaklink si Patrick ng baso kay Dayan pagkasabi niya noon. Medyo nahihilo na siya, ngunit nang maalala niya na 12 ng mga lalaki ang nagbabantay sa pinto gamit ang mga sandata upang pigilan ang pag-alis ng kanyang pamilya, napangiti na lang siya at uminom ng red wine sa kanyang harapan. Nang matapos ang kanyang pangalawang baso ng red wine, sinabi niya kaagad kay Patrick. Well, Mr. Patrick, sa tingin ko ay oras na para sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong pag-usapan sa akin. Nakadalawang baso na ako ng alak sa iyo. Ngumiti ng masama si Patrick at muling binuhusan ang laman ng baso ni Dayan. Nako, Miss Dayan, nakakatuwa kang babae. Noong sinabi ko ang isang pares ng baso ng alak, naisip mo ba na ito ay talagang 2 baso? Pag sinabi kong isang pares, ibig sabihin ay higit sa 2, hindi lang 2. Nakuha mo ba? Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Dayan at umasim ang ekspresyon nito. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang gusto mong sabihin sa akin? Ito na ang huling basong ihinuman ko para sa iyo. Busog na ako para uminom. Lingid sa kanyang kaalaman ay bahagyang nakaawang ang sikretong pinto sa kanyang likuran, at si Easton na nagtatago sa likod ng pinto ay napatingin sa magandang likod ni Dayan. Bahagyang tumaas ang kanyang damit sa kanyang mga hita, lumantad ang kanyang malasotlang balat na nagpainit sa puso ni Easton. Kailangan niyang aminin na ang katawan at mukha ni Dayan ay maaaring pumutok kay Lucy mula sa tubig. Bukod dito, ang pangibaba ni Dayan ay napakasigla na tila siya ay partikular na nagpunta upang sanayin ang kanyang mga kalamnan sa gluteal sa isang gym. Walang sino mang tao ang makakalaban sa gayong tanawin.